Sa umagang ito, mga kapatid, ang tema po natin ay ang katotohanan ay hindi binuboto ng karamihan. Basahin natin ang ating teksto. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Exodus, Kabanata 23, verse 2. Exodus 23, verse 2. Marami pong kahalintulad, mga kapatid, ang verses na yan. Nasa Exodus 23, 1-3, Deuteronomy 16, 13-20, Tanak, Kawikaan, 11, verse 30, verse 3, Isaiah 5, verse 20, Micah 6, verse 8, Sirach 4, verse 20-28, Sirach 27, 1-27, Jubilees 21, dami, Enoch 24-95, sinasabi yan, pinaliwanag. Sa pagpapaliwanag po nito kung bakit kailangan, hindi lamang sa kaayunan ng karamihan ang katotohanan. Sa ating mga treasured possession bilang mga anak ng tipan, sa panahon natin ngayon, ang tama ay madalas sinusukat sa dami ng sumasang-ayon. Kapag marami ang gumagawa ng isang bagay, iniisip ng iba na ito ay katanggap-tanggap. Ngunit ang Torah ay nagtuturo ng kabaliktaran. Ang katotohanan ay hindi nababago ng opinyon ng nakararami. Huwag mong hayaan ang karamihan ang humubog sa iyong budhi, sa ating budhi. Hayaan nating ang salita ng Abba Yahweh ang maging sukatan ng ating pagpapasya. Sa trabaho man, huwag makisama sa pandaraya, kahit iyon na ang nakasanayan. Sa negosyo, huwag makiisa sa hindi tapat na gawain, kahit sinasabing ganyan talaga ang kalakaran dito. Sa paaralan, huwag mangopya dahil lamang lahat ay ginagawa iyon. Sa social media, huwag makisabay sa naninira, sa mga nagchichismis o maling impormasyon upang makisunod sa uso. Ang tunay na mamamayan sa kaharian ay hindi nagtatanong kung ano ang ginagawa ng karamihan, kundi ano ang matuwid sa harapan ni Abba Yahweh. Mga kapatid, na meron tayong binigkas minsan na gumawa ka ng tama kahit walang nakakakita at walang nakakarinig sa iyo. Dahil ang alahaya natin ay gising 24/7. Ano po ang pangyayari ngayong kapanahonan? Ulitin ko, napaka-palad po natin. Bakit? Kung titingnan natin ang ibang bansa, pero sa Poland, hindi ka pwedeng lumabas na wala kang daladalang parang ganito, kaya kailangan mo dumaan doon sa, ano tawag nila, parang shower, mists, parang ano lang. Kailangan dumaan ka doon. Every kilometers, kung naglalakad ka, merong mists. Parang ano lang, shower lang na maliliit. At kailangan nilang gawin yun dahil pag naabutan, talagang matutumba ka na lang sa sobrang init po doon. Heat stroke, nandyan yung, lalong-lalo na sa mga matatanda, talagang matindi ang nangyayari ngayon doon. At nandito na ngayon sa East Asia. So, kagabi, na-update ko lang na nasa North Korea, South Korea, at sa Bangladesh ba yun? Siyempre, titingnan natin, Bangladesh papunta ng Indonesia. Alam, naglalakad pala yung heat, ano na yan, yung init na yan. Ang Indonesia, nandyan lang sa likod natin eh. Sana ba yun? East. Nandyan lang. Anong kasunod dyan? Pilipinas na o ang UPIR na. Kaya mga kapatid, iniingatan natin ang ating sarili. Ngunit, anong pangako ng ating Abba Yahweh?
Ang mga nananatiling tapat sa katuwiran ay binibigyan niya ng karunungan at matatag na hakbang. Ang karapatan ng matuwid ang papatnubay sa kanila. Kawikaan, Kabanata 11, versikulo 3. Ano pa? Kanyang itinuturo ang tamang daan sa mga mapagpakumbaba. Awit 25, versikulo 9. Hindi pinapangako ni Abayahawa na laging magiging madali ang paninindigan. Kailangan nating manindigan. Hindi dapat malamig o mainit. Ngunit ipinapangako niyang sasamahan at papatnubayan ang mga pumipili ng katuwiran. Ayan po. Ang dami na ngayong naghahanda. Yung iba sa North Korea yata dahil sa init, pumapasok sila sa kuweba. May mga kuweba doon na open ngayon para kung gusto mo mang maglakad-lakad, doon sila sa kuweba. Sa China naman, doon sila sa mga ginawa nilang tunnels dahil malamig daw doon. Ang dami nilang paghahanda. Subalit, tayo, ano ba ang paghahanda natin? Tama naman na maghanda talaga, hindi ba? Tama talaga na paghandaan. Subalit, anong pangako ng Aba? Sa nagtitiwala sa Kanya ay mayroong pagpapala. Ibig sabihin, hindi kailangan paghandaan natin yung mga kalamidad na yan. Dahil yung mga kalamidad na yan ay hindi para sa atin. Yada? Ang lahat na nangyayari ngayon, yan ang mga sinisingil na ng ating alahaya. Naniningil na siya. Kung noon pinabayaan niya dahil wala nang kumikilala sa kanyang banal na pangalan. Ngayon, dahil meron nang kumikilala, meron nang tumatawag, meron nang naghahandog katulad natin dito sa kingdom, Hallelujah, Abayahawa. Nakikita niya na meron ng gumagalang, meron ng banal na paggalang, meron ng mga taong tunay at matatapat na puso. Meron ng mga tinawag na magpapatuloy sa mga gampanin, gawain na nakalimutan ng ating mga ninuno. So ngayon, dahil nandito na tayo, kailangan nating ipagpatuloy, manindigan at tumayo sa katuwiran. Kapag tayo ay pumipili ng katuwiran, tayo ang kanyang pinagpapala at tayo ay kanyang dinedepensahan. Alam natin na itong pangyayari ngayon sa mundong ibabaw ay ano lang ito? Pagsingil ng ating alam. Bago gumawa ng anumang pasya ngayon, itanong natin sa ating sarili, ginagawa ko ba ito dahil tama ito sa harapan ni Abayahawa? O dahil lamang ginagawa ito ng karamihan? Ang isang matuwid na pasya ay maaaring hindi popular. Ngunit ito ang nagbibigay luwalhati sa ating nag-iisang haring Abayahawa. Pipiliin nating lumakad sa katuwiran kahit salungat ito sa agos ng mga karamihan. Ang ating budhi ay pasasakop sa Torah, hindi sa opinyon ng tao, kundi sa bawat salita, sa bawat pasiya at gawa na naisin nating itaguyod ang katotohanan, katarungan at katapatan bilang mamamayan dito sa kaharian ng ating nag-iisang alahaya, ang Aba Yahawa. Sobra na ang paghahanda nila. Katulad niyang, uso naman okay lang yan. Ba? Tanggap naman ng lipunan yan. So okay na yan, tanggap na rin yan. Ang presidente nga, nag-corrupt, ako pa kaya? Di ba mga ganun Uso na daming uso ngayon na umaagos, kumbaga sumasabay ang tao. Kahit na mali na, ay sumasabay pa rin. Napakahirap ng ganun.
Sa bagay, nanggaling tayo dyan, mga kapatid, hindi ba? Ang relihiyon ay nauso ng 1,000 taon. Kaya tayo ay nadala na rin sa Agos. Subalit, narito ngayon ang kaharian ng ating abayahawa na kung saan kumakalaban o naninindigan sa katotohanan, naninindigan dahil ito ang tama, naninindigan tayo dahil ito ang kautusan, ito ang nasusulat at ito ang nais ng ating alahaya. Ngayon, dahil naluluwalhati natin siya, ano naman ang kanyang mga pangako? Napakaraming pangako. Simple lang mga kapatid. Sumunod tayo, gawin natin yung kautusan. Patuloy nating gagawin itong mga kautusang ito at hindi tayo magpapatinag sa agos ng panahon, sa agos ng lipunan, bagkus tayo ay patuloy na gagawa at lahat ng ating gagawin na yan ay mayroong pangako para sa atin. Yada. Nang awit 29 verse 9. Kanyang itinuturo ang tamang daan sa mga mapagpakumbaba. Ang mga nagmamataas. Hindi ko talaga nakita yan na ang nagmamataas ay hindi bumabagsak. Merong kasabihan o philosophy noong ako'y nag-aaral pa. The more you climb up the mountain, habang nasa taas ka, ay huwag mo nang abutin pa muli ang rurok o tuktok nito dahil kapag ikaw ay nahulog, malayo ang iyong babagsakan. Yan. So ano pong ibig sabihin nun? Huwag kang masyadong magmalaki sa iyong sarili. Huwag ka masyadong magmataas sa iyong sarili. Dahil kapag bumagsak ka, mataas ang iyong babagsakan. At kung mataas ang iyong babagsakan, anong mangyayari? Aray. Ngayon, siguro kung hindi mapigilan ang iyong pagmamataas, umakyat ka lang hanggang sa kalahati lang. Yung bang kaya mong mabuhay pa sa iyong babagsakan. Huwag masyadong magmataas. Pero anong sabi sa awit? Magpakumbaba. Wala namang mawawala, di ba mga kapatid? Ano bang mawawala kung magpakumbaba ka? Sige, pabayaan nyo sila. Inggit sila sa atin, walang problema yan. Pabayaan natin sila. At dahil doon, mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay meron ding pangako, yung binasa natin kanina. Ang katapatan ng matuwid ang papatnubay sa kanila. So yun po, mga kapatid, meron naman tayong gabay. Huwag tayong matakot na gumawa ng tama at katwiran, makatwiran. Sapagkat marami pong mga inuutos ang abayahawa na sumunod ka lang sa matuwid ay pagpapalain ka. So, pag sumusunod tayo, ibig sabihin, buhay ang ating sinusunod. Pinapili nga ni Moises ang mga Yasharaal noon, di ba? Pumili ka ng buhay, huwag ang kamatayan. Dahil ang buhay ay nasa kautusan. Subalit kung umiiwas ka sa kautusan, ang ibig sabihin nun, kamatayan ang iyong nilalandas. Katuparan ng kanyang pangako. Sa ating pagpapatuloy, sa bawat salita natin, ngayong araw, hindi lang ngayong araw, sa mga darating pa, sa bawat salita, sa bawat pasya natin, sa bawat gawain natin, mas naisin nating itaguyod ang katotohanan. Itaguyod ang katarungan at itaguyod ang katapatan bilang isang mamamayan ng mensaheng yan. Tayo po ay magpapatuloy na. Mapagpalang umaga, blessed day morning sa ating lahat. Purihin ang ating abayahawa.